share ko lang sa inyo guys ha, yung life ko before. So now, as you can see, iba na yung background, iba na yung katayuan ng buhay ko ngayon, or yung background lang naman, or yung tinirahan ko. Yung life ko, still the same, but yung of course, yung background is iba na. So, yan, makikita nyo sa mga videos ko before, na yung nakatira ako doon sa luma namin na lugar, na ano siya, like yung title lagi sa mga videos ko is Life in the Province. So, kikita nyo guys sa background, yung sinishare ko yung mga plants namin, yung life ko doon, yung mag-harvest, magtanim, about life, especially yung mga animals. So, syempre makakapag alaga ka ng mga hayop, ganun. So, marami kami mga hayop doon, like rabbit, dogs, cats, mayroon kami mga pigs, ganun. And of course, yung lugar na yun guys is hindi sa amin. So, nakatira lang kami doon ng free. Way back 2000 pa kami doon nakatira. So, 26 years na to be exact na nakatira kami doon. So, last year, of course, may nakiklaim na may-ari. And, pinaalis kami. Hindi naman kami pinaalis ng thank you lang, no? Nagbigay naman ng kahit konti. So, of course, walang relocation. But, hindi kami pwedeng lumaban, guys. Gawa nga nang hindi naman sa amin. So, yung may-ari, sabi ng may-ari, kapag pag manatili kami doon, so, kung gusto naming lumaban, like sa korte, is pwede naman. Pero, sino ba naman kami guys para lumaban, no? Like ako ha. So, nung time na nagkabayaran, hindi naman sapat, pero it's okay lang. At least, hindi naman naging thank you, no? Hindi naman ganun kalaki, pero, ano lang, it's okay lang. So, ganun yun. Pero may mga kasama kami doon. Like, marami kami doon eh. Siguro nasa mga 40 family kami. Mga 40 families kami doon. Pero kami yung pinakauna doon. Kasi yung iba na-relocate na, tapos bumalik. So, kami na yung natira doon na pinakamatagal. So, ngayon guys, may mga kasama kami doon na nakipagmatigasan. Hindi sila umalis to the point na talagang binigyan sila ng taning, binigyan sila ng date na para i-demolish yung kanilang mga pwesto. Though, lumaban sila. Merong mga scammer na pumasok, na nanghimasok, na pinipirahan lang naman sila. So kami guys, yung family ko, especially my cousins, sinira namin yung bahay namin. So ako, nag-rent kami, bago pa man nagkasiraan doon, nandito na kami, lumipat na kami dito. Then yung sister ko, nasa ibang subdivision nakatira, yung brother ko din. So yung isang brother ko is, mayroon kasi kami pwesto rin doon na sa parents ko talaga na yung nakipaglaban kami sa korte noon, pero yun na nga, na ano yun, na punta doon sa magulang ko. Mahaba pa naman siyang usapin, pero walang makapagpaalis sa amin dahil kahawak namin yung papel galing ng korte. So yun na nga, sinira nga namin yung bahay namin, di ba, after noong March. So sinira namin yung bahay namin, yung bahay ko guys, especially yung store ko. May kita nyo before na nalagay ako sa store, yung bahay ko na kulay blue. And then, sinira namin yun, nilipat namin doon sa pwesto ng parents ko, which is yung brother ko yung nakatira doon. So yung parents ko naman ngayon is nandoon din. Minsan kapag wala yung brother ko sa trabaho, sila yung naiwan doon, at saka guys, nagtatanim din sila doon. So back tayo doon sa lugar na yun. Nalulungkot ako guys, kaya nga nung alam niyo ba, nung sinira yung bahay namin, yung bahay ko, especially yung store ko doon, hindi na ako pumunta. Siguro nakapunta lang ako ng isang beses or dalawang beses simula nung umalis ako doon guys, kasi nga masakit sa akin guys na makita yung nakita last time, nakita ko yung bahay ko na wala na talaga, semento na lang, yung hollow blocks na lang natira. Nakakalungkot, no? Kasi nga alam niyo ba, kapag ma-attach ka dun yung feelings mo, of course yung kalooban mo dun sa lugar na yun, kasi doon ako sa lugar na yun tumanda guys. Doon na lumaking mga anak ko, dalawa sa mga anak ko doon ko pinanganak sa lugar na yun. Though, ibang barangay lang yun na, kung saan ako nakatira ngayon is, ibang barangay lang to. So, yung barangay doon, so doon is, Di Ocampo, dito naman is ibang barangay na to. Ang lungkot lang isipin, ako nalulungkot ako kasi ang tagal ko doon, tapos alam niyo ba yun, pinaghirapan talaga, alam niyo ba guys, dumating kami doon, bundok pa yung lugar na yun.
talagang ang hirap na dinanas ko doon, talagang pinantay ko, ang dami naming ginawa doon para lang mapaganda yung lugar, talagang siyempre mag-spend ka talaga ng time, of course ng pera para mapaganda mo yung lugar. Yung mga brothers ko, yung parents ko, talagang nagtanim kami doon, ang dami naming tanim. Kaya nga nung hindi kami nagugutom kasi yung parents ko ang daming tanim, ang dami naming tanim sa lugar na yun. Though nami-miss ko din yun kasi nandito na kami, nandito na ako sa subdivision. Wala na syempre yung unlimited na gulay. Dati kasi pag gusto mong kumain ng malunggay, gusto mong kumain ng ganito, kukuha ka lang ng sili o nandoon sa sili, kalamansi, nandoon lang talaga sa puno na fresh pa yung malunggay, yung talbos ng kamote guys, ang fresh pa talaga kasi nga doon sa puno. Pero dito, iba na kasi nga syempre bibilihin mo na. Pero minsan napunta ako doon, nagdadala ako ng mga saging, ng kamote, mangga, yung malunggay, talbos, mga kangkong, mga gulay naman na may mga tanim pa yung parents ko. So panimula, bagong panimula guys, especially sa parents ko kasi nga nung bumalik kami doon sa luma namin, so doon namin yung bahay ko, yung sa tindahan ko, bahay ng kapatid ko, tsaka yung bahay ng isang kapatid ko, doon namin nilagay sa pwesto ng parents ko guys, doon namin pinaganda, doon namin binuo uli yung bahay, so doon kami magsisimula. Ang masaklap lang doon guys kasi yung mga halaman namin, no, talagang iba nagkandamatay talaga guys kasi nagkataon naman na nagkalipatan is March, April, tag-init. Though may mga iba na nakasurvive kasi nga yung mga nakalagay sa paso, pero yung talagang nakalagay sa yung nakatanim sa lupa guys, nasira talaga yung kalamansi namin. Namimiss ko rin talaga kasi malaki na yun, hindi nawawala ng bunga. So alam niyo ba yun, yung pagka-umaga guys, ang sarap ng feelings na mangunguha ka ng kalamansi, ng mga gulay na fresh talaga, na walang halong chemical, puro lang talaga yung fresh talaga, yung hindi ka natatakot na kumain dahil fresh yung gulay, lahat fresh, sili, nakakamiss lang talaga. Ako dito namimiss ko, kaya minsan kapag namiss ko yung ganung buhay no, napunta ako doon. Pero guys, never na ako pumunta doon sa pwesto ko kasi naiiyak lang ako kapag nung nakita ko nga na wala na yung bahay ko nakakaiyak lang kasi nga ang daming memories sa bahay na yon, especially doon sa store ko. Doon ako talagang yung business ko doon, yung store ko is doon talaga ako nagsimula. Doon ako nakasurvive bilang single mother. Doon ako nakasurvive sa business na iyon, na dito wala na ako ganito, nakaupo lang maghapon. Pero it's okay naman, at least nakasurvive din naman. Pero nasanay kasi ako guys na ngayon lang ako na nakaganito, nakaupo lang maghapon, walang ginagawa. Kasi of course before naka-abroad ako, and then nagkaroon ako ng store na kahit paano panimula no, yung buhay namin as a single mother. Naging tatay at nanay ako ng mga anak ko. But it's okay lang naman. I'm just very thankful to my wing because thank you, you know that. So hindi ko na i-broadcast pa but I'm just very thankful to you, Wink, for everything. So yun lang guys, nakakamiss yun. Na-miss ko yung buhay ko doon sa farm na yun, farm life, province life. Ang isa pa guys, yung mga alaga namin, no, yung mga aso, yung ang daming nakakamiss sa lugar na yun. Kaya more on ako dito nga sa Facebook ko, yung mga alaala na lang, memories na lang talaga, na ang sarap balik-balikan, na alam mo yon, yung mga plants, yung buhay mo doon, na alam mo yung presko yung hangin kapag katag-init, hindi masyadong mainit kasi nga andyan yung mga puno. Like, oh my god, dito guys, it's so hot here kasi walang puno. Kaya tiis-tiis lang kapag tanghali dito, kapag sobrang init kasi ngayon tag-init pa, pero malapit naman tag-ulan. Doon ako sa baba para hindi masyadong mainit. Nakakamiss lang talaga yung buhay ng yung farm life talaga kasi nga doon ako lumaki. Ngayon lang ako guys nakatira sa ganitong lugar. Nakakamiss yung buhay ng ganon, pero of course
sa buhay, di ba, ng tao, kailangan talaga natin mag-level up eh. Ako naman, hindi ko pinangarap talaga na magstay lang ako doon sa ano na yun, no? Malaki ang pangarap ko sa buhay. Gusto kong, di ba, sino ba namang hindi gustong yumaman? Di ba, yan yung dream na yumaman ka, magiging rich ka, ganon. But, of course, sa akin, simple lang. Simple lang naman, yung makasurvive ka. Ganon lang naman ako. Hindi ayaw ko nang mangarap ng hindi ko kayang abutin. Pero kung, syempre, kung mangarap ka naman lang din, why not yung mataas na, diba? Pero, of course, alam naman natin na imposibleng mangyari din yun. Yung sobrang taas ng pangarap mo na hindi mo na kayang abutin. Pero, yun know, kapag pagka pinagkaloob talaga sa'yo ni Lord, why not? Ganun yun. So, yun na guys, nakakamiss yung lugar namin. Na-miss ko talaga yung business, yung mga ganun, nakakamiss talaga siyang isipin. Pati nga yung mga anak ko na namimiss din nilang lugar na yon. Alam niyo ba guys, doon pag ganitong buwan, ang dami-daming mangga. So nakikita niyo guys, yung mga mangga dati, yung mga sinishare ko dito. Alam ko may mga iba pa dyan, yung buhay na naglilinis ka, nagwawalis ka ng laki-laking bakuran, di ka pa nga natapos nagwalis, dami na namang mga kalat. Yung mga ganong buhay, makakapagtakbo ka. Alam mo yun, yung bang may freedom ka na gawin mo ang lahat. Kasi nga, syempre sa'yo yung walang nangingialam sa'yo, di katulad dito, nakatira ka sa subdivision. Syempre kung ano lang yung sakop ng bahay mo, yun lang din yung lilinisan mo, yun lang din yung, dito nga guys, wala pa nga ako nakakausap eh. Hindi ko alam kung anong mga pangalan, magtitirimas na kami dito, pero hindi ko alam kung anong mga pangalan ng kapitbahay namin. So pagkapasok mo, sa loob ka lang, pagkalabas mo, diretso na sa labas, yung ganun. Pero, mas gusto ko naman yung ganitong buhay, yung tahimik. Yung bang wala nakakilala sa'yo, yung mga ganun, yung gusto ko rin naman yung ganung buhay, yung tahimik. But, of course, yung buhay namin na yun is just a memories na lang talaga to remember, memories to keep na lang talaga yung lugar na yun. Though, meron pa naman pwesto yung parents ko na pwede pa namin mapuntahan. Pero guys, yung lugar kasi na yun na nasira, yung especially yung store ko, is yun talaga yung doon ako parang nagsimula talaga na makasurvive with my kids. Doon ako na gano'n. Pero of course, hanggang memories na lang talaga yun. Memories na lang talaga ang lahat. So, ngayon, new life, new journey with my wink. So, gano'n na lang guys yung ganun ang buhay ko ngayon. And yeah, always praying lang, and yung hope is nandiyan dyan. And of course, just the process. And be grateful, be thankful of everything. So ako, I am very thankful and grateful. Kasi kahit ganun pa man nangyari ng buhay ko guys, naging widow ako without meeting my husband. But, now I'm okay. I am very happy now that with my wink, and of course to my 4 kids also. So yun lang guys, yun lang mai-share ko na nakaka-miss din yung buhay, no. Sabi ko nga dati mag-video ako ng karami-rami dito. So pagdating ng araw, kasi magiging memories na lang talaga itong mga ito. So good thing naman na may mga videos ako ng ganon, may mga dami ko na i-share ng mga videos doon sa lugar na yon. Kasi nga pagdating talaga, kasi di ba walang permanente, no? So pagdating ng araw is mapapanood ko yung video na yon, makikita ko kung gaano ka sarap yung buhay sa probinsya, yung mamuhay ng ganong lugar. Alam niyo ba yung kapag tag-ulan, maputik dito, puro simento, mayroong mga lupa, pero katiting na lang. Hindi na nakakamiss. Pero yeah, still memories na lang yung lahat. So yun lang guys, yun lang talaga yung mai-share ko dito. Nakakalungkot na masaya, kasi nga of course nakakalungkot guys, dahil iniwanan ko yung lugar na yon, umalis kami ng lugar na yon. Marami rin kaming kasama doon na umalis. So yung iba nga doon na demolish pa kasi talagang nagmatigas sila, no. So to the point talaga na sinira yung bahay nila, kasi nga hindi sila nakinig sila dun sa mga scammer na pumasok. Kaya yun, kawawa sila pagdating sa huli. Imbis na makuha pa nila yung mga ibang mga gamit, katulad sa amin guys ha, ang dami naming nakuhang gamit, ang daming nakuha pa ng mga yero, mga plywood, mga ganon, mga kahoy, kasi nga inayos namin ng
giba. Kami talaga mismo ang nagiba, yung mga siblings ko ang nagiba, parents ko. Kaya naging maganda yung nakuha nilang anong pagsira nila sa bahay na yon. Maraming nakuha na napakinabangan. Kapag compare doon sa maghintay ka na i-demolish yung bahay mo, may mga na-demolish doon guys, kawawa nga. Kasi nga, syempre, pag giba, talagang giba na talaga. Naganda sira-sira yung mga yero, ibig mapakinabangan pa. So, yun lang guys. Share ko lang talaga sa inyo yung buhay ko before, compare now. And I think soon, maybe one of my video, maybe soon, i-share ko sa inyo guys, house tour sa aking new life here in this house, and maybe house tour, ganun guys. And yeah, thank you, and thank you guys sa lahat na nag-subscribe sa aking channel. Thank you and God bless you. Thank you from the bottom of my heart. Yun lang guys, di ko man kayo maisa-isa pero thank you, and yun lang, thank you for watching. Love you, Wink.